Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Malaki, malawak, malakas. Parating na super bagyong Uwan, pinaghahandaan na ng buong Luzon. Matinding baha at mga landslide, nagbabatya. Mga nasalanta ng bagyong Tino sa Cebu, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga namatay, umakyat na sa halos 200. Mga taga-Negros nanawagan din ng pansin sa pinsalang iniwan ng bagyong Tino. Pagkatapos ng baha, makapal na putik naman ang Nemerwisyo. Tanggapan ng ombudsman, sinalakay na marangistang gigil sa flood control scandal. Road rage na naman. Kalma lang po. Tricycle driver sa Antipolo, pinagmumura ang bumusina sa kanyang rider. Naglabas pa ng banner ng kanya raw fraternity. At eto na nga, Korean superstar Park Soo-joon, eksklusibong nakakwentuhan ng News 5 tungkol sa bago niyang K-drama. Mga kapatid, umabot na sa halos 200 ang mga namatay sa Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Base yan sa tala ng Office of Civil Defense. Sa Cebu na isa sa pinakatinamaan ng Bagyong Tino, tuloy ang clearing operations lalo't wala na raw isolated na lugar ngayon. Live mula sa Cebu City, nasa frontline na balitang yan ng ating kapatid na si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, anong update dyan? Julius, tumaas na sa 147 ang bilang ng mga nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. At batay sa pinakahuling datos, 39 ang nasawi sa Liloan, 31 sa Compostela at 31 naman sa Cebu City. 14 sa Talisay City, 11 sa Bantayan, 9 sa Mandawi City at mailan ding namatay sa Danao City, sa Bantayan, Tabogon at Asturias. Meron ding 67 na nawawala. Aabot naman sa higit 400,000 na individual ang nasa evacuation center sa lalawigan. Tuloy ang clearing operation sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ang problema ngayon dito ay wala pa rin kuryente sa ilang bayan at lungsod kasama ang Danao City at Bogo City. Julius. Dale, kamusta naman ang pagbisita dyan ni Pangulong Marcos kanina? Julius, unang binisita ni Pangulong Marcos ang Liloan na lubhang apektado ng baha. Pinuntahan din niya ang mga evacuees sa Liloan. Nagsumbong din ang mga residente sa kanya sa pagkabigla raw nila sa mabilis na pagtaas ng tubig. Bumisita na rin si Pangulong Marcos sa Talisay City kung saan halos na wipe out ang mga bahay malapit sa Mananga River. Ayon kay PBBM, nabigla raw talaga ang mga Cebuano sa dami ng ulan na bumuhos sa Cebu. Inasahan nilang hangin lang ang bagyong Tino pero flash flood daw ang labis na nagdulot ng pinsala sa lalawigan kaya tumaas daw ang bilang ng mga nasawi. Nagsorry rin si Pangulong Marcos sa mga apektado sa bagyong Tino sa Cebu. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge, yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos kanina ang pamimigay ng financial assistance na 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos sa mga nawala ng tirahan sa Cebu para magamit nila sa pagpapatayo ulit ng bahay. Sinisiguro ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Namigay naman ang Cebu Provincial Government ng tig 2 million pesos bawat LGU na nasalanta ng bagyo. Julius. Maraming salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Patuloy na lumalakas ang nagbabadyang super typhoon na tatawaging Uwan. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan puspusan na ang paghahanda sa posibleng bagsik ng paparating na bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Abala na sa paghahanda ang rescue team ng Aurora Province para sa inaasahang pagpasok ng bagong bagyo ngayong weekend.
Tiniyak nilang maayos na mga heavy equipment at logistics supplies sa mga evacuation center. Maging ang mga rescue vehicle nakahanda na rin. Ang mga residente sa Batanes naglagay na ng mga pabigat o itinali na ang bubong ng kanilang mga bahay. Sa probinsya ng Cagayan, puspusan na rin ang paghahanda. Naka-full alert status dyan ng Coast Guard dahil sa inaasahang epekto ng paparating na bagyo. Mas pinigting nila ang paghahanda sa bawat istasyon, kabilang ang masusing inspeksyon ng disaster response equipment, maritime assets at iba pang gamit sa kalamidad. Maging ang hanay ng mga pulis sa buong rehiyon, naka-full alert status na rin. Nagpakawala naman ng tubig ang Magat Dam dahil sa mga pag-uulang dulot ng shear line at extension ng Bagyong Tino nito mga nakarang araw sa Isabela. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Tuloy-tuloy yan maging sa iba pang probinsya dahil malaki ang tsansa na tumbukin ng papalapit na bagyo ang Northern Luzon. Ito ang bagyong may international name na Fungwong at tatawaging Bagyong Uwan sa oras na maapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, Tropical Cyclone Signal number 5 ang pinakamataas na wind signal na posible nilang itaas sa pananalasa nito. Baka ito nga rin yung isa pang malakas na dahil we are forecasted that this is going to become a super typhoon. Baka ito yung malakas ang epekto nito. Kaya naman inutusan na rin ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tapusin ang evacuation sa linggo. Marami raw masasagip na buhay kapag maaging ililikas ang mga residente. Samantala, nakahanda na rin ang mga tulong mula sa mga ahensya. Mahigit 2 milyong family food boxes ang naiposisyon na ng DSWD at may standby fund na mahigit 2 bilyong piso. Nakadeploy na rin ang nasa 10 milyong halagang medical supplies at mga gamot. Mayroon na ring medical emergency assistance teams na nakaredy sa Pampanga, Caloocan at Eastern Visayas. Bukod pa sa mga lokal na health emergency response team sa buong bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Negros na nawagan din ng pansin. Matinding baha at mga landslide nagbabadya sa parating na super bagyong Uwan. At mga realistang gigil sa flood control scandal na kagirian ng mga pulis sa harap ng opisina ng Ombudsman. Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Papasok na ngayong gabi sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Uwan. Posible itong maging super typhoon. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, gaano kalakas, kalaki at kalawak ang bagyong Uwan? Luyus, ayon nga sa Pag-asa, lubhang mapanganib ang bagyong Uwan. Napakalawak kasi ng radius ito na posibleng matakpan ang halos buong Luzon. Ito ang mapa ng Pilipinas, katabi ang bagyong tatawaging Uwan. Kitang halos sinlaki ng bagyong Uwan ang buong Pilipinas. Tatawid ang bagyo at pagdating ng Linggo hanggang Lunes, tila tatapakan ito ang malaking bahagi ng Luzon. Posible pang maging super typhoon ang Uwan. Babala pa ng Pag-asa, lalawak ng hanggang 700 kilometers ang radius ng bagyo. Sakop nito mula Basco, Batanes hanggang sa Metro Manila. Pero teka, pati Visayas tatamaan. Apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, huwag po tayo mag-concentrate
na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. Paalala pa ng Pag-asa, huwag ismulin ang uwan. We cannot emphasize enough, now is the time to prepare. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib. Posible raw na abutin ang lakas ng bagyo ng hanggang signal number 5. Ang bagyong Uwan maaari raw maikumpara sa Super Typhoon Pepito na nanalasa noong nakaraang taon. Sa mga kapatid natin, iwasan po ang mga lugar kung saan may panganib ng baha, landslide at storm surge. Sumunod din sa payo ng lokal na pamahalaan. Hinikayat naman ni UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay ang publiko na bisitahin ang website ng Project NOAA na www.noaup.edu.ph. Meron din itong app. Makikita riyan ang mga lugar kung saan may banta ng baha, landslide o storm surge at ang mga lugar kung saan ligtas na lumikas. Know your neighborhood. Hindi pwedeng go bag lang ang pe-prepare mo. Hindi pwedeng mga canned goods lang ang pe-prepare mo. Ngayon pa lang ay pwede na natin tignan yung hazards kasi yon ang mga nakakamatay. Julius, doon sa mga kapatid nga natin na posible pong maapektuhan itong bagyong Uwan, maaring tignan nga po muli sa yung hazard maps sa website na noaa.up.edu.ph para malaman po ninyo kung anong klase ng peligro ang posibleng idulot ng bagyong ito sa inyong mga lugar. Yun muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. At kasama natin ngayon para maghatid ng showbiz balita ang celebrity frontliner, Angela Muji. Angela! Maraming salamat po, Miss Cheryl. Idinaan sa social media ng ilang celebrity ang kanilang panawagan ng pakikiisa at dasal para sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Tinyo sa Cebu. Ang aktres na si Angel Locsin na nawagan na sana ay bigyang pansin ng mga opisyal ang naging epekto ng bagyo para hindi na raw maulit pa. Ang Cebuana actress namang si Kim Chiu nagdasal din para sa kaligtasan ng buong bansa ngayong may inaasahang bagong bagyo. Ang Cebuana beauty queen naman na si Beatrice Luigi Gomez nag-share ng isang post na may message tungkol sa mga leader na unqualified at unwilling to serve dahil sa hindi pag-prioritize sa epekto ng climate crisis. Isa ang Cebu sa mga pinakamatinding na salanta ng bagyong Tinyo. Mga kapatid, marami pa akong showbiz update mamaya, kaya walang iwanan sa Frontline. Susunod, mga kapatid na senior citizen na trap sa nasunog na bahay sa Davao City. Isang patay, isa ang kritikal. At lalaking inanod ng umapaw na ilog sa Cebu, natagpo ang palutang-lutang sa dagat. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natrapa ang magkapatid na senior citizen sa nasunog nilang bahay sa Davao City. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang apoy. Nadatnan ng mga bumbero ang magkapatid na babae sa kanilang mga kwarto. Dead on arrival sa ospital ang 73 years old na biktima. Habang critical naman ang nakababata niyang kapatid na 65 years old. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala. Sa Vietnam naman, nanalasa ang bagyong Kalmegi o bagyong Tino sa atin. Umakyat na sa 5 ang patay doon. Pinagsamang malakas na hangin at ulan ang bumayo sa Da Nang City kung saan naglandfall ang bagyo. Binaha ang maraming lugar, pati na ang mga taniman. Higit 350,000 residente ang inilikas. Inaalam pa ang kabuang pinsala ng bagyo. Sa ngayon, humina na ito at nasa Cambodia na. Susunod, mga nasalanta ng bagyo sa Cebu, nagsumbong kay Pangulong Bongbong Marcos. At tricycle driver sa Antipolo nakipag-away sa rider na binusinahan daw siya. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kaalaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Walo ang kumpirmadong patay sa kasagsagan ng Bagyong Tino sa Talisay City, Cebu. Kabilang dyan ang isang lalaking inanod ng baha hanggang sa dagat. Isa pang problema ay ang siksikang evacuation center na personal namang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Natagpuan sa dagat ang bangkay ng isang lalaki sa Cordova, Cebu. Nakumpirmang taga Talisay City ang biktima. Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, inanod siya nang rumargas ang baha mula sa umapo ng Mananga River. Higit 20 kilometrong layo ng Talisay sa Cordova. Kabilang ang lalaking yan sa 8 namatay sa lungsod. 5,000 pamilya naman o higit 22,000 residente ang nasa evacuation center sa Talisay City. Isa na rito ang sports complex sa lungsod na binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumusta niya ang mga binagyong residente. Puno ng mga evacuee ang center. Ang ilan nga, mga banig na lang ang nagsisilbing partition o harang ng kada pamilya. Hindi bababa sa 50 pamilya ang nagsisiksikan sa isang kwarto dito sa sports complex. Sa sobrang dami ng tao, hindi maiwasang maging mainit yung paligid dahil sa singaw. Hindi komportable kung tutuusin. Pero no choice naman daw sila, lalo't marami rin dito, wala na mismong uuwi ang mga bahay matapos matangay ng baha. Ang pamilya ni Jessica Manabit sa pasilyo na lang piniling pumuesto. Dahil sa matinding trauma, ayaw na raw nilang bumalik sa kanilang lugar malapit sa Mananga River. 2 beses na raw kasi silang natangayan ng bahay. Una noong 2021 Bagyong Odette at naulit ngayong Bagyong Tino. Kung meron lang sanang malipatang iba, sir. Nakakasawa na sir magbalik. Bago na naman magamit. Magamit mo, bili ka na naman bago, ref, TV, bangko. Kaka-stress, gusto mo na lang mamatay. Wag na. Gusto ko na mamatay. Okay. Lagi na lang ganito. Dumarami naman ang mga nagkakalagnat, ubo at sipon dahil siksikan nga sa evacuation center. Kaya ang iba, pinili na lang magtali ng trapal sa labas, may masilungan lang. Meron din mga namamalimos na sa kalsada. Panawagan nila, mabigyan man lang sana sila ng mga pagkain, inuming tubig at gamot. Isama ng pinansyal na tulong o materyales panggawa ng mga nasira nilang bahay. Tiniyak naman ng gobyerno na magpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Nakapaghatid na rin ng relief packs ang DSWD sa mga evacuation centers. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mismong kay Pangulong Bongbong Marcos naglabas ng hinaing ang mga residenteng binagyo sa Cebu. Pangako ng Pangulo, 5,000 pisong ayuda sa bawat pamilya. Live mula sa Liloan, Cebu, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, ano ang update dyan? Cheryl, sa 147 na napaulat na nasawi sa buong probinsya ng Cebu dahil sa Bagyong Tino, 30 ay mula rito sa Liloan. Binisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga residente ng Liloan ngayong araw. Sa mga yakap na lang kumukuha ng lakas sa mga gurong yan, tuwing maaalala nilang kasama sa mga nasawi ang ilan nilang estudyante. Kita sa mga luha nila ang lungkot dahil bukod sa mga mismong bahay nila, sinira rin ng bagyo ang kanilang mga classroom. May isang estudyante pa akong namatay kasi hindi daw sila nakaakyat sa baha. Ang residente namang si Geraldine Kundiman, todo pasalamat na maaga silang lumikas. Kung hindi po sinabihan kami na lumikas na kayo dahil malaki yung baha, ubos kami lahat, patay kami lahat, hindi kami lumikas. Di kalayuan sa evacuation center ang lamay ng 7 mag-anak. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak nito dahil ayaw na nilang balikan ang trahedyang ikinasawi ng mga biktima. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Ang ilang residente hindi maiwasang dumaing sa Pangulo. Walang sinila, walang gamit, wala. Ipinarating din nila sa Pangulo na wala silang naisalba. Bahay, bigla din nawala? Sumalakas yung matagal nawala. matutubig kayo. Walang mayente, walang tubig. Parating lahat yan. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo, pagkain at saka tubig.
Kasama niya sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga opisyal na pamahagian ng relief pack sa mga residente. Kada pamilya nakatanggap din ng 5,000 pisong tulong pinansyal. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, sapat ang supply ng relief goods. Cheryl, sa buong araw ay naging maayos ang panahon dito sa Liloan. Sinamantalayan ng mga residente na naging abala sa pag-alis ng mga putik na pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Humihingi rin ng pansin at ng tulong ang mga sinalanta ng bagyo sa Negros Occidental at Negros Oriental. Sa tindi ng baha sa mga kalsada roon, isang dumaang bus nga ang tumagilid pa. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Binalbagan, Negros Occidental, nagmistulang ilog ang kalsadang dinadaanan ng bus na yan. Sa kabila nito, naglakas loob pa rin ang bus na sumuong sa baha. Sa gitna ng biyahe, biglang tumagilid ang bus. Nagsilabasan sa mga bintana ang mga pasaherong basang-basa sa baha. Wala namang nasugatan. At agad ding hinila ang bus paalis sa baha. Sa drone shot na ito, kita ang pagguho ng bahagi ng riprap sa ilog. Ilang bahay ang nawasak dahil inanod ng ilog. Sa La Carlota City naman, hagip din sa drone video ang mga tambak ng putik at kahoy sa kalsada. Nilinis yan ng mga otoridad. Kahapon, idineklara ang state of calamity sa buong Negros Occidental. Sa Canlaon City, Negros Oriental, lubog sa baha at naggalat din ng mga bato sa National Highway. Kaya ang mga residente gumamit na ng lubid para makatawid. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang Canlaon City. Natabunan din ng putik ang mga bus sa isang transport terminal. Nagsagawa naman ng clearing operation ng mga pulis sa lugar. Nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operation sa lungsod. Sa tala ng mga otoridad, 16 ang nasawi sa bagyo sa Canlaon City, habang 11 ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update tayo mga kapatid, silipin na natin itong Bagyong Uwan. Tinatawag na po itong Bagyong Uwan ng Pag-asa dahil nagpataas na po sila ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng ating lugar dahil po sa lawak ng sirkulasyon. Ito nga ang Bagyong Uwan na may may international name na Phong Wong. Ito ang Bagyong Uwan po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,175 kilometers east ng Eastern Visayas. At ito po ay nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 135 km per hour. Yan po ay posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong late night o hanggang mamayang madaling araw. Yan po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Habang binabaybay po niyan itong East Philippine Sea, inaasahan po natin na posible po yan magkaroon ng rapid intensification o biglaang paglakas lalong-lalo na bukas hanggang sa darating na linggo. Yan po ay didikit dito po sa ating mga kalupaan sa Eastern Visayas at Bicol Region mula Sunday ng madaling araw at lalapit naman po dito sa mga kalupaan sa Eastern Section ng Central Luzon. Kasama po dyan ang areas ng Isabela, Aurora. Dyan po natin inaasahan yung kanyang unang landfall at maaaring tumawid dito sa Caraballo Mountain Range, patungo dito sa mga kabundukan ng Cordillera, dyan po sa may area ng Nueva Vizcaya, patawid dito sa areas ng Benguet at palabas ng West Philippine Sea via Ilocos Region. Pero again, meron pa po tayong tinatawag na area of uncertainty, so possible pa po yung tumaas. Maaaring dito po dumaan pa rin sa may areas ng Isabela or Cagayan or maaaring naman mas maagang maglandfall dito po sa areas ng Bicol Region o ilang bahagi ng Quezon dahil nga po sa lawak nito pong Bagyong C1. Ganun pa man, dyan po mo mag-landfall yan sa areas ng Luzon, mararamdaman po natin ang malaking bahagi or mararamdaman natin sa malaking bahagi ng ating bansa ang epekto nitong Bagyong Uwan dahil po sa lawak ng kanyang sirkulasyon. Yung ating radius po sa Bagyong Uwan ay nasa 700 kilometers, so umabot po ng 1,400 kilometers yung kanyang kabuuang diametro. Kaya habang dumadaan po yan dito sa mga areas ng Bicol Region, mararamdaman po natin yung hangin yan dito po sa malaking bahagi ng Visayas at mag-i-extend pa po yan dito sa areas ng Mindanao, kasama po dyan ang areas ng Zamboanga Peninsula. At kahit nga po dito ngayon mag-landfall sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, ramdam din po natin yung malalakas na hangin yan up to dito sa extreme Northern Luzon, kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Luzon. At mag-extend pa nga po yan habang tumatawid po ang Bagyong C1 dito po sa ating bansa. Para naman po sa mga pagulan, yung ating mga pagulan ay concentrated. Yung pinakamalalakas na pagulan yan ay nandun po sa areas na malapit sa gitna ng bagyo. So darating na linggo, meron na pong pinataas na weather advisory ang Pag-asa. Meron tayong mga possible na intense hanggang torrential rains o yung mga
halos walang humpay na pagulan o halos walang tigil na pagulan sa mga areas ng Aurora, Nueva Ecija, kasama po dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Yan po yung time na tatawid dito po sa Northern Luzon. Ito pong bagyong C1. Again, yung mga ganyang klaseng pagulan po ay nagdudulot ng malawakang pagbaha. At yung mga dating lugar naman na hindi binaba ay possible pong magbaha kapag meron tayong mga ganyang klaseng pagulan at tumataas po yung ating mga tsansa ng mga flash floods and landslides, particularly sa mga tributaries, sa mga ilog na malawak at yung mga daanan ng ating ilog at yung mga areas na mabubundok po. At samantalang meron tayong mga heavy at kuminsan intense rain sa darating na linggo hanggang Lunes dito po sa Metro Manila, Quezon, Rizal, Laguna, kasama po dyan ang Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Catanduanes, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at sa areas po ng Bulacan. Samantalang meron din tayong mga possible na moderate at kuminsan heavy rain sa mga areas ng Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan at Antigua. Again, ito po ay sa darating na linggo hanggang Lunes kasabay po ng pagtawid ditong Bagyong Uwan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na yan, particularly ang mga flash floods at landslides. Dito naman sa Metro Manila, mula ngayon hanggang bukas, magiging maaliwalas pa ang ating panahon. Sa darating na linggo, mararamdaman na po natin yung pabugso-bugsong hangin o breezy po yung ating mga conditions ng hangin or gusty. Meron din tayong mga possible na scattered rains, pero yung ating mga pag-ulan dito sa Metro Manila, mas madadagdagan pa po yan sa linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Kasabay po niya ng pagtawid ng Bagyong Uwan dito po sa Northern Luzon. So mag-ingat din po tayo at paghandaan din po natin. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Nagkagirian at nagkatulakan ang mga rallyista at pulis sa harap ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Daing ng mga nagrally, wala pa rin nakukulong sa mga sangkot sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pwersahang itinulak ng mga rallyista ang barikada ng mga pulis. Nakabukas pa ang gate ng Office of the Ombudsman na tinangkang pasukin. Pero hindi nagpadaig ang mga pulis. Humarang sila hanggang sa maisara ang gate. Hindi dyan nagtapos ang tensyon. Tuloy ang protesta kontra korupsyon. Ang baho! Ang bayan! Ngayon ay lumalabas! Ang mga literato ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at Ombudsman Boying Remulla nilagyan ng kulay pulang X. Gigil din ang mga rallyista sa construction company na QM Builders. Nakabase yan sa Cebu na hinagupit ng bagyo. Isa ang QM Builders sa mga kumpanyang nakakuha raw ng maraming flood control projects. Ang mga kurakot na mga nasa gobyerno, ang mga korap na kontratista, wala pa rin napapanagot, wala pa rin nakukulong. Giniit pa ng grupo na dapat patas ang investigasyon kahit umabot pa ng Malacanang. Dati nang sinabi ni Ombudsman Remulla na walang sasantuhin. Inatasan din ng Special Task Force na unahin ang investigasyon sa flood control projects na dapat sanay proteksyon sa pinsala ng Bagyong Tino. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinagmumura at hinarang ng isang tricycle driver ang isang motorcycle taxi rider sa Antipolo. Nagalit daw ang driver matapos umanong pusinahan ng motorsiklo. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Malulutong na mura at galit na kinumpronta ng lalaking yan ang isang motorcycle taxi rider sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo noong Lunes. Hinarang ng lalaki ang kanyang tuktok na mas kilala sa badya o tricycle. Sinubukang awatin ng kanyang mga anak na pawang menor de edad ang tuktok driver pero hindi nagpatinag. Ilang saglit pa, inilabas ng tuktok driver ang banner ng Tau Gamma Phi Fraternity at inihagi sa rider. Bago ang eksenang yan, nakuhanan ng isa pang motorista ang paghabol ng tuktok driver sa motorcycle taxi. Ilang beses ginitgit ng tuktok ang motorsiklong may sakay na pasahero. Tumagal ng ilang minuto ang habulan hanggang sa na-corner na nga ng tuktok ang motorcycle taxi.
Nakarating na kay Antipolo Mayor June Inares ang panibagong insidente ng road rage sa lungsod. Agad ipinatawag ang driver ng tuktok. Nitong Martes, humarap sa Public Transport Regulatory Board ang 31 anyos na tuktok driver na si Senon Ayuman III. Pagdating niya sa office, siya'y humingi ng pasensya at siya'y iyak ng iyak kasama ang kanyang asawa. So, umamin siya sa kanyang mga ginawa at nangako naman siya na hindi niya na ito ulitin. Uminit daw ang ulo ng tuktok driver matapos businahan ng motorcycle taxi. Pero kwento ng rider sa Antipolo LGU, hindi siya bumusina. Ibang sasakyan daw yon. Patong-patong na multa ang haharapin ng tuktok driver na pinagbawalan ng mamasada. Suspendido na rin ng 70 araw ang lisensya niya at posible pang tuluyang bawiin ng LTO. Sa isang pahayag, nagsorry ang Tau Gamma Phi Gumamela Community Chapter sa inasal ng kanilang miyembro. Hindi raw nila ito kukonsintihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Exciting news para sa K-drama fans. Nagbabalik serye ang ultimate fave leading man ng K-drama world na si Park Seo-joon. At sa exclusive interview sa kanya ng News 5, may pa-special shoutout pa nga si PSG. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. 안녕하세요, 뉴스5 여러분. After ng isang taong pahinga, back in his leading man era si Korean superstar Park Seo-joon. Eksklusibo natin siyang nakakwentuhan sa Seoul, South Korea. Pati na ang leading lady niya na si Won Ji-an. 야 경도야, 우리 잘래? At ito, entertainment reporter ang role ni PSG sa bago niyang serye. What did you learn about being a journalist when you portrayed Kwon-do? 저도 이런 질문이 있을 거라고 생각은 해봤는데 일단 너무 다행인 것은 저희 연출을 맡으신 감독님이 기자 출신이셔가지고 그래서 저는 이제 인터뷰를 하면서 기자분들 많이 만났었는데 기자 생활을 하셨던 감독님이 연출을 또 맡아주셔서 좀 감독님의 조언을 많이 참고해서 이런 분위기를 느낄 수 있었고 또 감독님이 저희 세트를 정말 현실에 있을 법하게 만들어 주셨어요. 그래서 그 공간에 있는 것만으로도 좀 분위기를 고스란히 느낄 수 있어서 도움이 많이 됐던 것 같습니다. Sa Surely Tomorrow, mala roller coaster ride ang emosyon. Kwento ni na Lee Kyung-do at Seo Ji-woo na nagkainlaban sa kanilang early 20s at magtatagpong muli sa gitna ng kontrobersiya. 가볍게 보다 보면 여러 가지 생각이 들 수 있는 드라마니까 그리고 영상뿐만 아니라 저희의 연기뿐만 아니라 음악도 굉장히 완벽할 것이라고 생각하고 있기 때문에 그냥 즐겨주시면 좋겠습니다. 경도야, 헤어져. 마음은 착해요. Mapapanood ng Surely Tomorrow sa Prime Video. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Thank you po sa pagsama ninyo sa amin sa Frontline ng mga showbiz update. Mga kapatid, abangan niyo po ang Philippine adaptation ng hit Korean movie na A Werewolf Boy, soon in cinemas. Kasama ko po dyan si Rabin Angeles, directed by Crisanto Aquino. Ako po si Angela Muji, ang inyong showbiz frontline ngayong Biyernes. Susunod ang bayanihan ng ating mga kapatid para sa pagbangon ng mga pinadapa ng bagyo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Tubig lang kailangan namin dito. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines.
Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Umakyat na sa 147 ang patay sa Cebu dahil sa Bagyong Tino. Higit 100 pa ang nawawala. Para sa marami, ang baha ay paalala ng mas malalim na problema ng korupsyon. Narito ang report. Sa isang iglap, nalubog sa baha ang lalawigan ng Cebu. Higit 100 ang namatay, higit 100 din ang nawawala. Ang iba, inanod, ang iba, natabunan. May ilang sabubong ang naging kanlungan. Paghupa ng baha, tumambad ang putik. Naiyak na lang kami. Wala nang magawa. Walang-wala na, sir. Pati pira, wala na. Wala kaming pagkain. Iba na, wala na. Ubus na, pati bahay namin, wala. Maraming gutom, walang naisalbang gamit. Wala kaming salba. Walang damit, wala. Ang pinakamasaklap, may mga bangkay sa kalsada. Paano nga bababangon ang isang ama na nalagasan ng 10 kaanak? Kanyang misis, mga anak at mga apo. Walang natira, kundi ala-ala. Sakit, sir. Sakit yun. Mbut, nagmahigay ko, sir. Sakit. Daghan. Ako yung nagpalaki sa kanila. Sakit. Kasi ako, nag-isa na lang. Wala na ako. Hindi ko ka mbut. Puso ko din. Hindi nga tanggap. Sa kabila niyan, sa gitna ng trahedya, hawak pa rin ng ilan ang kanilang pananampalataya. Pero hanggang kailan aasa sa milagro kung paulit-ulit ang trahedya? Ang masakit, may mga flood control projects daw na dapat nakapigil sa ragasan ng baha. Pero poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kalokohan din dito. Gaya ng nakasanayan nating mga Pilipino, babangon ulit ang mga Cebuano. Maglilinis, magtitiis at magdarasal na sana huli na ito. Pero paano lulutang ang pag-asa sa bayan na mas malalim pa ang korupsyon kaysa sa baha? Mga kapatid, ngayong Lunes simula 2:30 po ng hapon, Sani Puwersang ihahatid ng TV5, RPTV, One News, One PH at True Network ang tulong mga kapatid Bayanihan Drive. Layon po nito na makalikom ng pondo katuwang ang Alagang Kapatid Foundation para sa pagbangon at panibagong simula ng mga kapatid nating pinadapa ng nagdaang Bagyong Tino. Wala pong maliit na ambag dahil bawat halaga, mahalaga. Buhayin po natin ang kanilang pag-asa. Kapit-bisig po tayo, tulong mga kapatid. Mga kapatid, malakas, malawak at maraming ulang dala ang Bagyong Uwan na tutumbukin ang Northern Luzon at posible ring magpabaha ng malala dito po sa Metro Manila, Bicol Region at Calabarzon. Kaya maghanda na po tayo. Kami po dito sa News 5, asahan niyong hindi bibitaw sa paghahatid ng mga balita at public service. Sanay na tayo sa bagyo, pero hindi pwedeng hanggang ganun na lang. Hindi man napipigilan ang kalamidad, huwag nating kalimutang may gobyernong may pananagutan sa taong bayan.